Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ang unang araw ng simbang gabi. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng Santa Misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang mga simbang gabi. Iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria ang 9 na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabikan nating tagapagligtas. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Hari naway maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging sabsaban ng ating Panginoon. Upang tayo'y maging marapat na makiisa sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko ay di na magluluwat, ito ay darating. Ito ay mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunin ay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili ay iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakikipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon ay kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin ay iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo ay dalhin, upang umiral sa amin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya namang ginaganap ko. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Pakibati nga ninyo ang inyong mga katabi, tumingin sa kanan, sa kaliwa. Hi, hello. Sa unang araw ng ating simbang gabi, ngayong oras na ito, tayo ay punong-puno, ang dami natin, no? Mostly mga kabataan, no? Baka naman kako puro ligawan lang ang mangyayari dyan sa inyo, ha, mga kabataan. Mahalaga, ano ba ang ibig sabihin ng ating pagsisimbang gabi? Hindi madali ang bumangon sa madaling araw para lamang magsimba. Sakripisyo din yan, ano? At magandang maunawaan natin bakit tayo nagsasakripisyo ng ganito. Ito ay ang ating paghahanda ng ating mga sarili para sa ating pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Wala namang ibang dahilan ang Pasko. Ang tanging dahilan ay ang ating Panginoong Hesus na ipinanganak sa sabsaban. At iyan ang ating pinaghahandaan. Una sa lahat, paghahandang espiritual. Tingnan natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay tunay na handa at karapat-dapat na tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Yan ang pinakamahalaga. Dahil panahon ng Pasko, tayong lahat, no, ay busy sa maraming mga bagay na pawang mga material ang dahilan. Sa social media na lamang, ano ba yung pinagkakadebatihan ng mga tao? Sapat na ba ang 500 piso para sa Noche Buena? Siyempre, ang bawat isa sa atin ay mayroong kasagutan dyan. Ang higit na nakararami, ang sabi, hindi. Ang sabi naman ng iba, pwede. Sapat na ba ang 20 pesos na pangregalo sa inyong mga inaanak?
Ang sabi ng DTI, Department of Trade and Industry, ang 20 ay sapat na. Sang-ayon ba kayo? Ha? Alam niyo po mga kapatid, iba-iba ang sagot. Para sa mga kuripot na ninong at ninang, ang 20 ay okay na. Para sa mga tatanggap ng 20, kunat. Ang 20 maliit. Sa panahon ngayon, sabi nila, wala na halos mabibili ang 20. Hindi ka nga makasakay sa pedicab o sa tricycle ng 20 lang ang pera mo. Dapat 50. Ang dami nating mga pinagdedebatihang mga ganyang bagay. Pero hindi natin naitatanong sa ating sarili, handa ba ang aking puso para kay Jesus? Alam niyo po mga kapatid, ang ating mga pagbasa para sa simbang gabi ay magandang reminder sa atin dahil ang mga pagbasang ito ay nagpapakita kung papaano inihahanda ng Diyos Ama ang bayan ng Diyos para sa pagdating ng mananakop. Una, si Propeta Isaías. Si Propeta Isaías sa lumang tipan ay itinuturing na pinakamahalagang propeta dahil ang kanyang ministro o paglilingkod ay nakatungkol upang ihanda ang tao sa pagdating ni Jesus. At sinasabi ng mga dalubhasa, si Isaías ay itinalagang propeta 700 years bago pa ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Tingnan nyo na lamang, ganyan ang paghahanda ng Diyos Ama sa bayan ng Diyos. Ihanda ninyo ang inyong sarili dahil darating na ang tagapagligtas. Pero ang tagal pa bago dumating. Pero naroroon na ang tawag. Ihanda ninyo ang inyong sarili. At mga kapatid, itong ating banal na ebanghelyo naman ay tungkol kay Juan Bautista na tinitingala ng mga tao noon bilang propeta na hinirang upang ihanda ang mga tao para sa madaling pagdating ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi ni Jesus sa ating pagbasa ngayon, si Juan ay isang ilaw na nagliliwanag at siya ay tumutungkol sa aking pagdating. Pero merong higit pang mahalaga kesa kay Juan. Iyan ay ang mga bagay na ipinagagawa sa akin ng Ama. Yung mga bagay na yon ang siyang ginaganap ko at siyang nagpapatotoo na ako'y sinugo ng Ama. Kung titingnan natin ang propesiya ni Isaías, sinasabi ni Isaías, masasabi nating kapiling na natin ang tagapagligtas kapag ang mga bulag ay nakakakita na, kapag ang mga pipi ay nakapagsasalita na, kapag ang mga bingi ay nakakarinig, kapag ang mga ketongin ay gumagaling, kapag ang mga pilay ay nakakalakad na at nakakatakbo. Alam po ninyo mga kapatid, ang lahat ng propesiyang iyan ni Isaías ay naganap sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung nagpadala ng mga tauhan si Juan Bautista kay Jesus at tanungin si Jesus, kayo na po ba ang pinakahihintay naming Mesiyas o maghihintay pa kami ng iba? At ang isinagot ng ating Panginoong Hesus, sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakita at narinig na ang mga
bulag ay nakakakita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pipi nakapagsasalita, ang mga pilay ay nakakalakad at nakakatakbo, ang mga patay ay muling nabubuhay. Iyan ang sabihin nyo kay Juan at alam na niya ang ibig kong sabihin. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan natin ang pagkilos ng Diyos Ama sa ating kasaysayan ng kaligtasan, naririyan yung continuation ng pangako ng Diyos at kaganapan ng kanyang sinasabi. Ang Diyos ay isang Diyos na makatotohanan, nangangako siya at tinutupad niya ang kanyang pangako. Kaya po mga kapatid, bahagi ng ating pagsasaya, yung tinatawag na katiyakan ng pag-asa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ito yung pag-asa na tayo'y nakatitiyak na mayroong kaganapan, may mangyayari dahil ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi sa atin. Ipinapangako sa atin ng ating Panginoong Hesus ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito'y ipagkakaloob niya sa atin sa kanyang pamamagitan at tayo'y sama-samang maglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, maganda yung itinuturo ng simbahan ngayon, yung tinatawag nating synodality. Marahil narinig nyo na yan, synodality, na ang mga tao ay sama-samang tinatawag ng Diyos na maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. At dahil ang lahat ay inaanyayahan, walang itinatangi, walang itinatanggi. Ang nais ng Diyos, tayong lahat ay magkamit ng kaligtasan. Kaya po mga kapatid, magandang reminder sa ating lahat yan na ang pangako ng Diyos ay mayroong katuparan. At ang katuparan na ito ay nangyari kay Jesus. At ang ating Panginoong Jesus ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At iyan ang pinaghahandaan natin, ang kapanganakan ni Jesus. Inaalaala natin ang kanyang unang pagdating. Kaya nga, ang magandang unang harapin natin ay ang ating mga sarili. Tanggapin natin si Jesus. Linisin ang ating mga puso. Huwag tayong mag-concentrate sa mga bagay-bagay na material. Dahil ang material na bagay na ito although mahalaga rin sa buhay natin, hindi mahalaga sa mata ng Diyos. Ang mahalaga sa Panginoon Diyos ay ang ating pusong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Kaya po mga kapatid, alam ko na ngayong simbang gabi, unti-unti na kayong namimili sa Divisoria, sa SM, ng inyong mga bagay-bagay na gusto nyo para sa inyo'y bago. May bago kayong pantalon, bagong damit, bagong kilay, bagong gupit, bagong kulay ng buhok. Naku, nakakatuwa ang mga tao. Busy sa mga ganyang bagay. Pero ang mahalaga sa lahat, yung aking puso na handang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at mananakop. Amen? Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, sabay-sabay nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbati ang kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo na tinatawag niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalala. Patuloy po ang pagsasabit ng simbolo sa Jesse Tree na ginaganap tuwing misa ng ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng mga bigas, noodles, canned goods, biskwit at candies na ipapamahagi sa ating mga kapatid sa panahon ng Kapaskuhan. Mangyaring suriin po ang expiration date ng ating mga iaalay. Sa ika-23 ng Disyembre ay misa pasasalamat para sa pagtatapos ng taon ng Hubileo ng Pag-asa at ang solemn liturgical rites of spiritual twinning sa pagitan ng Santuario Basilica del Bambino, Gesù di Praga sa Arenzano, Italy, at ng ating dambana. Ito ay pangungunahan ng kanyang kabunian, Jose F. Cardinal Advincula, sa ganap na ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Ang mga oras ng misa ngayong simbang gabi ay sa ganap na ika-7, ika-8, ika-9 at ika-10 ng gabi. Ang mga misa naman sa madaling araw ay sa ganap na ika-3, ika-4 at ika-5 ng umaga. Ang mga misa para sa bisperas ng Kapaskuhan sa ika-24 ng Disyembre ay sa ganap na ika-5, ika-6, ika-7 at ika-8 ng gabi. Ang misa sa hating gabi ng Kapaskuhan ay sa ika-9 at ika-10 ng gabi. Ang panunuluyan o pagsasadula ng paghahanap ni Maria at Jose ng matutuluyan sa Bethlehem bago ipanganak si Jesus ay gaganapin sa ika-24 ng Disyembre, bisperas ng Pasko, sa ganap na ika-10 ng gabi. Sa bawat Santa Misa ng simbang gabi, sa ganap na ika-7 ng gabi, inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng pamaskong handog. Ang mga ito ay buong malasakit na ipapamahagi ng parokya sa mga kapatid nating higit na nangangailangan bilang konkretong pagpapahayag ng diwa ng Pasko. Mangyari lamang po na suriin at tiyakin ang expiration date ng mga handog na ipagkakaloob anuman ang maiaalay. Gano man ito kapayak ay mahalaga sa harap ng Diyos, sapagkat ang tunay na handog ay nagmumula sa pusong mapagkalinga. Para sa nalalapit na kapistahan ng Santo Niño 2026, maaari na po kayong makakuha ng Fiesta Mass sponsorship envelope sa opisina ng parokya at sa mga volunteers sa harap ng simbahan. Makakabili na po kayo ng Santo Niño de Tondo Calendar 2026 sa Chapel of Saints at sa opisina ng parokya. Ang bawat katolikong pamilya ay dapat may katolikong kalendaryo bilang gabay sa buhay liturhiya. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagpapala. Ang makapangyarihan Diyos Ama na bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa inyong pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawan taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.